Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Bombo Radio Philippines 23 minutes ago. Tungkol po ito sa motion ni Senator Bato na sinabmitar sa Supreme Court kaugnay sa balibalita na meron ng kopya na hawak ni Ombudsman Boying Rimulya, ICC warrant of arrest. Hawak-hawak na daw, nasa cellphone na ni Secretary Rimulya. Kaya lang hindi pa yan yung official. Kaya ito ang background. Nag-file ng petition o motion si Senator Bato to compel the DOJ ba, DFA or the Ombudsman para isubmit, ipakita yung alleged ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato. Ito, mabilis po ang aksyon ng Supreme Court. Sa en banc decision, November 13 ata yung urgent motion. Ano ngayon? November 18. Decision na. May decision na. Ito. Pinost ng Radyo Bombo Philippines ang press briefer, office of the spokesperson. So, dito na lang ako diretso sa sa meat of the On November 13, 2025, petitioners filed a very urgent manifestation alleging that Rimulya publicly stated that an ICC arrest warrant had already been issued, that a diffusion order against Senator De La Rosa was in place, and that the Philippine government would surrender him to the ICC without undergoing extradition proceedings, and the Department of Justice has placed at least 3 witnesses under the Witness Protection Program at the ICC's request. Petitioners further asked the Supreme Court to take judicial notice of Rimulya's statement and direct the DOJ and the Department of Foreign Affairs to certify the existence or absence of any official ICC-related warrant or communications. So, ito po yung desisyon ng Supreme Court. Finally, petitioners seek a preliminary injunction claiming a clear, present, and continuing danger to that Senator Bato de la Rosa may be illegally arrested or surrendered to a foreign court without due process. Acting, ito na yung decision. Acting on this submission, the Supreme Court denied the very urgent motion seeking to compel the production of the alleged ICC warrant. It directed respondents to comment on the very urgent manifestation through personal service and filing within a non-extendable period of 10 days from notice. Okay, so dalawang punto ito. Urgent motion to compel ang korte, i-order niya ang DOJ, DFA ba or Ombudsman to submit yung mga documents. Yun ang unang issue. Hindi pumayag ang korte. Ang ginawa ng korte, nag-order ang korte dito sa respondents bang tawag doon, DOJ, DFA, Ombudsman, comment within 10 days bago magdesisyon ang korte. So, hindi po na-denied yung talagang gusto ng at least maganda ito, umaksyon na ang Korte Suprema. Mabilis November 13 isinabmit ang motion or petition. November 18 mayroon ng desisyon. Hindi lang pinagbigyan yung urgent appeal, kundi due process lang muna tayo. Submit kayo ng comments within 10 days. So pag submit ng within 10 days,
So, saka na magdesisyon ang Korte Suprema. To me, okay lang yun. Maganda yung desisyon ito ng Korte Suprema para sa akin. At least, naunahan na sila ni Senator Bato na ang bagay na ito nasa kamay na ng Korte Suprema. Kung sa larong baseball or softball pa, naka first base na si Senator Bato. Kasi kung paglabas ng official, kung totoo na may warrant of arrest, hindi na basta-basta makagawa ng action ang Philippine government na basta na lang gagawin ulit yung ginawa nila kay PRRD, kasi ang bagay na ito nasa poder na ng Supreme Court, di ba? So to me, it's a legal victory. Ano ito? Inunahan na sila ni Senator Bato eh. Matalino si Attorney Torion, siyang abogado nito. Kaya kung nag-iisip ngayon ang PBBM admin na uulitin nila yung ginawa nila kay PRRD, nagkakamali sila, kasi dito na nila matitikman ang buong puwersa ng Supreme Court. Opinion ko lang ito, hindi na papayagan ng Supreme Court na maulit pa yung nangyari kay PRRD. So, warning ito, o kaya message sa PBBM admin na wag na nilang ulitin kasi nakatutok na ang mata ng Supreme Court. So 10 days from now, malalaman na natin saka na magano. So salamat sa mga nagmamahal kay Senator Bato. Isa ako sa sumasaludo sa serbisyo ni Senator Bato mula pa sa pagiging pulis niya hanggang ngayon isang senador. Number 3, ilang million, 25 million, isa ako sa bumoto kay Senator Bato. Mabuhay po kayo, Senator Bato. Huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ang 25 milyong Pilipinos na bumoto sa inyo. Mabuhay ang mga diehard Duterte supporters na sumusuporta kay Tatay Digong, VP Sara, Senator Bato, Senator Bongo at iba pang mga nagmamahal sa mga Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sige. Sabig. Ay, kalikapukat ka din. Kay ko ah. Tiglan na ako. Ay, kaya. Naganin na lang bigay kay ma. Karon naman nagyod si ate sa pag-atop kay gitabangan lang sa iyang papa. Kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon. So siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung wala ang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang Quran niya. Gatag daghan kay salamat kay sa imo. Dako kita salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gyud. O. So karon pa gyud ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so
wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imo ha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.